Welcome once again, all our Zoom and Facebook participants, to our webinar entitled, Doc, okay ba to? Usapang Development ng Mga Bata. I am Dr. Gian Yumol, one of your speakers for today. Our webinar series is called Institute of Pediatrics Learning Academy's Coffee and Conversations. Watch out for this logo for our future webinars. We hope to fill your morning with gems to power up your Saturday morning. So, grab a cup of coffee, sit back, and relax. This webinar is brought to you by the Medical City's Institute of Pediatrics Learning Academy. Now, I have my coffee, and I'm ready for our conversation. To start our webinar, allow me to introduce my partner for this morning. Dr. Kay Napalinga is a developmental and behavioral pediatrician. She currently holds the position of Assistant Treasurer and member of the Board of Trustees of the Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics. She's an active consultant of the Center for Developmental Pediatrics of the Medical City Ortigas and of the Medical City Clark, Pampanga. Let us all welcome Dr. Kay Napalinga. Good morning, Doc Kay. Good morning, Dr. Gian. It is a pleasure to be with you this morning. And good morning din po sa ating mga participants with us this morning. So it is also my honor to introduce you back, Dr. Gian. So Dr. Jeric Ian Yumol is a general pediatrician. He is with us as a screening clinician at the Center for Developmental Pediatrics at the Medical City. He is also a lecturer at the Ateneo de Manila University and a guest faculty also in the same institution. So, excited na ako, Dr. Gian, sa ating discussion ngayong umaga. Yes, very excited din po ako. Mukhang maganda po yung what we have in store kasi sa title pa lang, Doc, okay ba to? So we're hoping for questions not from just us but from the audience. All right. So yung discussion po natin this morning sa Coffee and Conversations, ayaw po talaga namin na lecture ito. Gusto naming marinig yung iniisip ninyo. So dumalo kayo ngayong umaga kasi meron siguro kayong concern, gusto nyong matuto, pero gusto din naming matuto sa inyo. So pag-uusapan natin yung mga common na tanong na tinatanong sa clinic namin. Doc, okay ba to? Doc, normal ba to? Kailangan ba naming magpatingin? Okay. So, magsimula muna tayo sa isang analogy no, na baka close to your hearts as parents. So, kunwari, may lagnat yung anak ninyo, parang may lagnat siya. Ano ba yung una nyong ginagawa? So, usually, papansinin muna natin, parang mainit siya, matamlay, hindi naglalaro gaya ng dati. So, kung ngayong may napansin na kayo, anong next yung ginagawa? So, bukod sa kakapain, check nyo yung temperature. Diagnosis na ba kapag nalaman nyo na 39 degrees yung temperature ng anak ninyo? Syempre hindi. Hindi natin alam kung trangkaso yon, dengue, UTI o iba pa. So tandaan nyo yung analogy natin yan sa lagnat when we talk about child development and the way we evaluate it. So when parents ask, okay ba yung development ng anak ko? Hindi yun nasasagot by looking at one behavior. We look at the child across areas and across time. And there are different levels of looking at development. So tatlo to, no? Developmental surveillance, screening, and assessment. Think of them as three different questions. Surveillance, kumusta siya? Screening, may kailangan ba tayong bantayan? Assessment, ano talaga yung nangyayari? Bakit? At anong support ang kailangan? So first, developmental surveillance. Ito yung regular na kumusta yung development ng anak mo. Ginagawa ito ideally sa every well-child visit. Hindi lang walking and talking, we look across areas, no? So movement, small movements, fine motor, understanding, communication, social emotional skills, and self-help, which I will expound later. Parang regular physical examination, tinitingnan natin yung bata over time. So as I said, kinaklasify natin yung bawat milestone according to several domains. So gross motor is kung paano kumilos ng big movements yung anak ninyo, paano siya gumapang, umupo, tumayo, tumakbo. Fine motor is use of hands, no, to pick up things, to grasp objects, even to write. Speech and language, so expressive is kung paano siya magsalita.
mag-gesture, magtuturo, ganyan. And then receptive is paano niya kayo naiintindihan. Social emotional is how they behave or interact with others. And then self-help is how your child can do activities of daily living. Yung pagpapakain sa sarili, pagpunta sa toilet, pagbibihis sa sarili, etc. And there's a predictable fashion. Yung milestone na yon, no? So, head to hands and feet. And for language, kunwari, cooing muna. So, vowels, and then consonants, and then first words, and then phrases, and then sentences. So, predictable yung fashion, predictable yung age range din niya. So, for our parents in the audience looking at this slide, isipin niyo yung anak ninyo, ano ang strength niya at saan siya mas nahihirapan. So, kung gagamit tayo ng analogy, Dr. Gian, Ay. sorry to interrupt. Siguro invite ko din yung mga parents. So sabi ni Dr. Gian, looking at this slide, isipin nyo yung anak ninyo. So feel free to type on the chat box. Saan ba siya magaling? Saan ba siya mas nahihirapan? Siguro gusto ko rin i-emphasize sa slide na to, Dr. Gian, na kung titingnan natin yung bata, hindi isang aspeto lang talaga yung titingnan mo. Okay, so let's use another analogy, no? So, kapag surveillance, sabihin natin newborn, bagong panganak. Surveillance para siyang kapag ine-examine ng doktor yung anak o yung anak ninyo o yung newborn, no? So, titingnan niya yung kung maayos yung heart, yung lungs, maganda yung likot, yung kilos, etc. And then it's done to all babies once they're born. Okay, next. So, on the other hand, developmental screening is yung pagsasagawa ng abot kaya, maigsi, at standardized na tests. No? So, nagsiscreen ito sa development ng mga bata across all domains. Ang tanong sa screening, may risk ba? May kailangan bang bantayan? Hindi nito kayang mag-diagnose. Sinasabi lamang nito kung ang inyong anak ay at risk for developmental conditions or hindi. And, important to note, both the developmental surveillance and the developmental screening can be done by a general pediatrician. So, to use another analogy, besides the fever kanina, newborn screening. So, it has the same word, screening, no? Ano ba ang ginagawa sa screening? Chine-check nun kung newborn, para malaman kung at risk siya sa mga sakit na hindi kayang ma-detect nung naunang examination, no? Mas mabuting ginagawa to sa halos lahat ng babies, much like developmental screening. And then kapag nag-positive ka sa test na to, kailangan pa rin siyang kumpirmahin with a more sophisticated test. So dito katulad yung developmental assessment na pag-uusapan ni Dr. K. Thank you, Dr. Gian. So, yung assessment, mas malalim yung tinitingnan natin. Normally, yung common misconception is, ay pag na-assess siya, may diagnosis na siya. Pero ayokong isipin natin na diagnosis lang ang pakay ng comprehensive assessment. So, marami tayong tinatanong, di ba? Ano ba yung kaya niyang gawin? Saan ba yung mahirap? At bakit ba ito mahirap? Yung pattern ba nagmi-meet ng criteria ng developmental diagnosis? At nakaka-apekto ba itong kahinaan niya sa everyday functioning? Anong supports ba yung kailangan ng bata at ng pamilya para mas matulungan siya? At finally, ito yung importante. Yung purpose ng assessment is not merely to give a label. It's actually to guide support, no? So, para kang detective na investigator kapag developmental assessment. So, pinagsasama-sama mo lahat ng clue tungkol sa bata. Saan nga ba nga magaling? Saan nga ba siya nahihirapan? Bakit kaya? So, ang endpoint, hindi lang diagnosis, pati plan. So, how do we understand this child? At ano ang gagawin natin next? Okay, so kailan nga ba dapat gawin yung all three, no? Yung tatlong yon. So, the Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics recommends developmental surveillance at every well-child visit, care of your pediatrician. So, mahalaga din na tanungin nyo mismo, dear parents, yung pediatrician ninyo, how your child's development is doing. On the other hand, yung developmental screening, periodic siya. May certain checkpoints siya na dapat siyang gawin, namely, 9 months old, yung anak ninyo, 18 months old, and 24 or 30 months old. Or actually, anytime if with concerns, no, kahit school age or preschool pa yung anak ninyo, pwede pa rin siyang i-developmental screening. As for developmental assessment, yung mga at-risk lang ang
magandang mag-undergo doon. So yung mga na-detect ng surveillance and then screening na at risk for conditions, developmental conditions, sila yung mag-undergo ng developmental assessment. So Correct. let's use yung analogy again sa fever, no? So yung observation ng parents, parang mainit, matamlay, hindi usual yung kilos. Surveillance naman, yung kapag magpapakonsulta na kayo sa pediatrician ninyo, so kumusta yung bata, may napapansin ba kayo, etc. And then kapag kinuna na ng thermometer, ng temperature, yung screening tool natin, 39 degrees is an objective na finding, meaning may number, may resulta siya, pero hindi pa rin niya kayang i-diagnose kasi kailangan ng mabusising investigation para malaman bakit nag-fever ang anak ko. So, gusto ko pong makilala ang mga tao sa audience. So, I see a lot of pediatrician friends. I also see a lot of parents in the audience. Kung matapang kayong mag-open ng camera, go ahead para makita ko po ang magaganda. Makita namin ang magaganda ninyong mga muka kahit umaga pa lang. But I do invite you to type on the chat box, no? So for the parents, kapag tinatanong kayo, so kahit yes or no lang, kapag tinatanong po kayo ng pediatrician na may concern ba kayo, sinasabi nyo ba kung meron nga kayong concern or wala na lang kayong sasabihan kasi sinabihan kayo ng mga tao na wala yan, hintayin mo na lang. Okay? So I invite everyone to type on the chat box. Pag nag-visit ba kayo sa pediatrician nyo, nagre-raise ba kayo ng concern kahit mababaw lang? At sa ating pediatrician sa audience, so I see a lot of friends in the audience. So sa well-child visit ninyo, tinatanong ba ninyo ang development or mostly kung ano lang yung sakit or kung gaano lang siya kabigat or yung bakuna lang? Okay? All right. So yes po, si Miss Macy Yu, sabi niya yes, nagtatanong siya talaga. Pati si Miss Arlene, we share it. That's very good. And that's the right practice. Sayang naman yung bisita nyo kung hindi nyo na-discuss ito. Okay. Dr. Gian? Okay, sige. So, thank you for your comments, our dear audience, no. So, let's move on to our first parang game, no. Since ito yung title ng webinar natin, Doc, okay ba to? We'd like you to participate. So, itatype nyo lang po sa ating chat box is if depende sa scenario, sabihin nyo okay pa, depende, or kailangan na ng support. So, papakita namin yung scenario, tingnan nyo kung alin doon sa tatlo yung naangkop na sagot. Okay, ready na po ba kayo? Okay, so first nating scenario ay malikot yung anak ko, pero tapos naman niya yung mga activities niya. So, okay pa, depende, and kailangan ng support. All right. I invite everyone again to type on the chat box. So, sumagot si Miss Arlene. Miss Arlene, you are our star student. And Dr. Ina Colette, I am so happy to see you. Congratulations. Hi, Doc Ina. And okay, maraming nagsagot, okay pa. All right, tingnan natin. Malikot siya pero tapos naman niya ang activities niya. Ang sagot ay depende. So ang tanong ko sa inyo, kung kayo ang magulang ng batang to, nakaka-function ba siya? Nakakakain ba siya? Nakakapaglaro ba siya? Yung natatapos niya sa bahay, natatapos din ba niya sa classroom? Safe ba siya sa kalikutan niya? Di ba siya tumatakbo sa daan? Kasi, oo, maraming batang naturally active, hindi naman porket malikot, ADHD na agad, pero marami tayong tanong na follow-up questions na kailangang itanong. Okay, so ito yung siguro isa sa mga important questions natin today, no? So hindi lang dapat gaano kalikot yung anak ko yung tanong natin. Ang tanong natin is nakakaapekto na ba sa buhay niya yung pagiging malikot niya, because developmental conditions, patterns siya at saka kung anong impact niya sa function ng bata, hindi lang mga isolated na behaviors. All right. So next. Okay, next scenario, no? So Doc,
yung anak ko 2 years old, marunong siya mag-recite ng ABC at saka 1, 2, 3, pero yung words niya, konti pa lang. Okay pa ba yun? Depende. Kailangan na ba ng support? All right. So please type your answers in the chat box. Okay lang ba ito? Number 2, depende. Or number 3, kailangan na niya ng support. Good morning, Miss Sherilyn. Miss Sherilyn just entered the room. Miss Arlene says need support. And then Miss Rose Ann, Dr. Rose Ann said kailangan need support. All right, tingnan natin. Okay. Actually, depende. So, maganda na may interest siya. Pero again, tingnan ninyo muna, magtanong pa tayo tungkol sa batang ito. So, tinitingnan natin yung buong development niya. So, oo, mahilig siya sa letters at numbers, pero yung words niya, konti pa lang. So, yung mga kailangan yung itanong, nakikipaglaro ba siya, nakikipag-usap, okay ba yung pretend play niya? So, yung mga sagot ninyo actually na need support is also correct, no? Depending doon sa answers na ibibigay ng parent. So, I would say, yes, it needs support, but at the same time, I would also ask more questions about this child. Tandaan nyo, kung sobrang galing niya sa letters and numbers, isang skill lang po yun. But development is much bigger than academics. So baka nga, kailangan talaga nating usisain kung ano ang kahinaan at lakas ng batang ito. Okay, so doon natin makikita no na kailangan talaga tinitingnan yung kabuuan ng bata, no? Hindi kasi even naman yung development ng bawat bata. And hindi porke advance siya in one area, okay na yun. Baka kailangan niya ng support sa ibang areas. Okay, so Okay. i-emphasize ko lang dito sa previous natin. And that's why we look at the child's developmental profile. Hindi lang yung isa kung saan siya pinaka-impressive at pinaka-magaling. Tingnan mo talaga lahat. Usisain natin lahat. Okay, next case. So, Doc, okay ba to? 2.5 years old yung toddler ko. Nagtatantrum siya kapag kinukuha yung cellphone mula sa kanya. Okay lang ba yun? Okay pa? Depende o kailangan ng support? Alright, so to our audience, let's see. Need support. Okay, okay pa. Okay, sabi ni Dr. Shan, nako, bakit ba may cellphone? Tama ka dyan, Dr. Shan. Bakit nga siya may cellphone? Anyone else? Okay pa? Depende or need support? Please feel free to type your answers on the chat box. All right. So again, depende. Ang tantrums po ay common sa toddlers. Hindi ibig sabihin na may developmental problem agad, problema na kaagad. Or hindi ibig sabihin na nagtatantrums, developmental problem na agad. So, yung gusto nating malaman, yung mga additional questions na kailangang itanong, bakit ba siya nagtantrum? Baka naman gusto lang niyang ituloy yung pinapanood niya na enjoyable sa kanya. Baka nahihirapan pa siyang mag-stop at mag-transition. So, common din yon sa toddlers. Hindi nila kayang biglaan na lang hihinto, no? Or hindi pa siya magaling magsalita. Hindi pa niya kayang sabihin na, teka lang, hindi pa ako tapos. Or maganda, gusto kong tapusin yung Miss Rachel na pinapanood ko. Or baka nasanay lang siya na tuwing ang pang-aliw sa kanya, cellphone. Kapag umiiyak siya, cellphone. Kapag kumakain siya, cellphone. So, na-attach na siya doon sa cellphone. Yung tantrum, hindi siya automatically yung problem. Ang kailangan nating itanong dito, ano ba yung nag-trigger? And what the child still needs to learn. Okay, and Dr. Shan, tama po kayo, pero pag-uusapan natin yan mamaya, bakit nga ba siya may cellphone? Right, Dr. Gian? So, ang ganda ng sinabi ni Doc, no? Yung tantrum ay parang manifestation lang ng behavior ng bata. So, it's information for us. So, hindi dapat paano ka patitigilin yung tantrum niya. Ano ba yung sinasabi ng behavior niyang yun to me as a parent? So, yun yung kailangan nating alamin. Correct. So, kailangan ng mas malalim na analysis. So, signs na problematic na yung tantrums niya. So, tingnan natin yung edad.
Usually talagang 'di ba, terrible twos yung tantrums, no? Pero pag mas tumatanda sila, dapat mas nababawasan 'yon. Frequency, gaano kadalas? Kapag more than 5 times a day, more than 10 times a day, at yung duration, every day at sobrang tagal, yon baka problematic na siya. Yung behavior, nakakasakit na ba siya? Yung mood niya, palagi na lang ba siyang negative mood between the outbursts? So ito yung mga kailangan nating tingnan. And then I'd like to add, no, so bukod dun sa mga yon, dapat makikita din natin kung may effect siya sa everyday activity or everyday life ng bata or yung function, no. So may concerns na ba with language, with play, yung pakikipag-interact niya with other kids, pati sa tulog, pati sa pagkain, as you said earlier po. And then we look at the whole developmental picture, so not just the screen behavior. Correct. So again, look at the whole child, not just one tantrum. O, dito na tayo Yes. sa screens, Dr. Shan. Sali ka na lang kaya sa amin. Okay, All sa right. next scenario, um, Dok, okay ba to? Educational naman lahat ng pinapanood niya, pero 3 hours a day. So, type Okay. niyo po. All Ay, right. Okay, nagkamali ako. Napindot ko ang sagot. All right. So ito, kailangan ng support. Hindi lang ala. content ang tinitingnan ko dito, no? So ano ba yung napapalitan ng screen? Yung 3 oras na panonood ng batang ito, ano bang pinalitan sa buhay niya? Pinalitan ba yung oras na pakikipag-usap niya sa magulang niya? Pinalitan ba yung oras na sana gumagalaw na siya at nag exercise? Pinalitan ba yung oras na sana natutulog na lang siya? Or natututo siya at naglalaro at nag explore? Yung educational, pag nakasulat sa mga pinapanood, educational on the label. Naririnig ko din sa mga pasyente to, Doc, educational naman yung pinapanood niya eh. Hindi automatically yun developmentally beneficial, no? So, kailangan nating tingnan. Unang-una, kunyari bola, napanood niya yung bola sa screen. Oo, natutunan niya yung bola. Pero kapag hinawakan niya yung bola, binato niya yung bola, nakipaglaro siya sa magulang niya gamit ang bola, mas malalim ang learning pathway sa brain kaysa sa pinanood lang niya yung bola. So tandaan ninyo itong mga tanong na ito. Look at your screens. Number 1, age. Ilang taon ba yung nanonood? Number 2, content. Ano ba yung pinapanood? At number 3, context. Bakit nga ba nanonood? Ano ba yung napapalitan sa buhay ng bata? Paano ba niya ginagamit yung panonood niya? So ito yung mga tanong na talagang kailangan, lalo na ngayon ang daming issue sa cellphone, sa social media. Bata pa lang yung anak ninyo, itanong na ninyo ito kung kayo ay mga magulang. So, marami na ring research on screen time. Itong pinapakita ko sa screen are only some of the research, no? So, emerging evidence is already showing. So, lumabas sa MRI ng mga batang babad sa cellphones nila or screen time, nagkakaroon talaga ng changes na sa utak, no? Yung myelination nababago, yung white matter nababago. So, may nangyayari talaga sa utak. Meron ding reasonable support sa evidence na naapektuhan ang attention, ang focus, ang executive functions, paano magplano ng mga bata. At strong ang evidence na naapektuhan ang pagtulog nila. Mas nade-delay silang matulog at umiiksi ang pagtulog nila. So the next day, pag kulang sila sa tulog, edi natural, maapektuhan yung focus nila, tsaka yung mood nila sa eskwelahan. There is also reasonable evidence na mas nagiging irritable sila, mas nagtatantrum sila at mas dysregulated sila kapag na-expose sila sa screen time, no? So hindi lang ito gaano katagal ba nanunood ang bata. Siguro ang mga kailangan nating itanong, ano ba yung napapalitan sa buhay ng bata? Dr. K, I think someone asked sa chat, no? Kasama daw po ba ang TV sa screen time? Yes, ang screen time, anything with a screen. TV, cellphone, tablet, kahit Laptop. yung laptop, Yes. anything po na may screen, anything electronic na may screen. 'Di ba? Or yun na yung pinakamadaling explanation, basta may screen. So, balikan po natin yung sinabi ni Doc K kanina, no, about age, content, and context. So, para tandaan natin further recommendations about screen time. I'm sure you naririnig nyo rin po to sa pediatrician ninyo. So, sa age,
ano po ba yung recommended, no? So, number one, pag 18 months and below, sana, ideally, the best, wala siya dapat screen time at all, no? Dr. Gian, Except kung, mas strict nga ako dyan eh. Ako nga below 18 months, talagang hindi ko talaga siya ini-encourage. kahit So, video call, Doc. video call sige. Pero Okay, yung okay. screen time na panonood na nakikita ko talaga sa mga pasyente ko, talagang Yes. iwasan ninyo. Yes. Same sa akin, Doc. Ako, hindi iwasan ng sinasabi ko. 0 hours talaga po ang nire-recommend ng most, not most, all pediatricians and scientists ng brain development ng mga bata. No? And then 18 to 24 months, kung gagamit, siguraduhin pong high quality yung content, may matututuhan yung bata, and hindi siya yung masyadong maraming nakakagulo na visual information, and more importantly than the quality content, kasama nyo sila. So yun yung co-viewing na tinatawag namin. Pag-usapan nyo yung nangyayari sa screen, ano yung matututuhan ng bata when they watch it. Pag 2 to 5 years old, lilimitahan na yung screen time, ideally 1 hour a day, and then bigyan siya ng mas maraming oras sa totoong laro at interaction. So yun yung context, no, na sinasabi natin, ano ba yung napapalitan. And then at sa older children, hindi lang oras yung babantayan, pwedeng magtatakda na ng malinaw na limits, hanggang dito lang, before bedtime bawal na, etc., etc. And then as mentioned, wag hayaang mapalitan yung pagtulog, pag activities, yung laro, at family time. So screen time should fit into a healthy childhood and not replace it. Yes, at siguro iisipin ng mga parents, ang hirap nitong ituro. Hindi siya mahirap ituro kung maaga ninyo sisimulan. Mhm. Promise. Nakita na po namin sa mga pasyente namin, yung mga maaga pa lang tinuturuan na nila, na training na nila, madali siyang gawin. Pero kung mas matanda, doon mas nagiging mahirap. Pero kaya pa ding gawin. Kayang-kaya. So, of course, the goal, yung di lang dapat no screens ang goal natin, no. Mas maganda eventually pagtanda, use screens intentionally, and don't let the screen take the place of the experiences toddlers need to develop. Okay, so let's go to our I think the last case na to, or last scenario. Doc, grade 1 na yung anak ko pero ilang words pa lang ang sinasabi niya. So, okay pa Alright. ba yun? Depende o kailangan na ng support? So, I invite everyone to type your answers on the chat box. Wala pong right or wrong answers today. This is a discussion. At Mhm. lahat ng isasagot ninyo sa chat box, kaya siya importanteng pag-usapan. Kasi marami tayong pwedeng sabihin tungkol dito. So, need support ang sabi ng marami. At kayo ay tama. Hindi talaga ito, hintayin lang natin. So, normally, sa pagsasalita, akala natin, ang tinitingnan mo lang, gano'n na ba kadalas or ilang words na marami na Doc sinasabi. Pero tingnan ninyo itong heading sa taas ng slide. Speech, language, at communication. Speech, gaano ba kalinaw yung tunog ng salita? Language, paano ba niya naiintindihan yung sinasabi sa kanya? Tsaka gaano siya gumamit or magbuo ng sentence para mapahiwatig niya lahat talaga ng nasa isip niya. And then last, communication. Paano ba niya ginagamit yung mga salitang natutunan niya para makipag-usap sa tao? Total, yun naman yung purpose ng kaya tayo nagsalita, para mas makapag-communicate tayo. So ito yung mga tanong kapag pagsasalita ang pinag-uusapan. Kaya ba niyang ipaalam yung gusto niya at kailangan niya? Naiintindihan ba niya ang kailangan sa araw-araw? Nagkakaintindihan ba kayo nang hindi ka lang nanghuhula or nagtatantrum lang yung bata? Nakikipag-usap ba siya para mag-share, hindi lang para humingi ng kailangan niya? At nakakatulong ba ang communication niya sa participation niya sa buhay niya, sa pakikipaglaro sa ibang kaklase, sa school at pakikisalamuha? At kung nag-uusap man kayo, lumalabas sa studies, yung batuhan ng usap nyo ay isa sa pinaka-importante para umandar yung circuits ng brain niya. So, ang bottom line, hindi lang ilang words. Mas mahalaga, nagagamit ba niya yung communication sa totoong buhay niya.
at effective ba ito. Okay? So, ang Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics gumawa ng milestone checklist, so Growing Up Together. Ito ay nasa website nila, ito rin po ay nasa Facebook page nila, but you can take a screenshot of this page, you can share it to other parents, you can share it among professionals, kasi maganda siyang guide para ito na yung guide ninyo as parents. Yung Center for Disease Control sa US, meron din silang app. Pwede nyo po itong i-download sa Google Play. So, i-scan nyo po yung QR code para po ma-download nyo yung app. So, pwede siyang quick guide for our parents. Okay, Alright? so Go after ahead, all is Dr. said and done, after lahat ng scenarios natin, I think at yung milestones na sinabi ni Dr. K, maganda as a general pediatrician ano yung dapat nating tingnan, no? So kapag significant yung delay, nahuhuli na yung milestones ng bata compared sa expected of their age, or nagre-regress, nagagawa niya dati pero biglang nawala, ngayon di niya na nagagawa. Hindi na lang dapat reassurance yung gawin natin or ng pediatrician, no? Act early. You don't need to wait for a diagnosis before supporting development. Yes. Alright. So, again, I invite everyone, kung feel ninyong mag-open ng camera, kung feel ninyong mag-type sa chat box, we really want to hear your thoughts. So for the parents, may behavior ba ang anak ninyo na dati ang tanong ninyo ay, paano ko kaya ito patitigilin? Paano kaya patitigilin yung pag-iyak ng batang to? Pero baka nga ang mas magandang tanong ngayon, bakit kaya ito nangyayari? So for the parents, yes or no lang. Dati ba iniisip ninyo, paano ko ba ito patitigilin? And for the pediatricians in our audience, so I also invite you, pediatricians and all professionals in the audience, I invite you to type on the chat box. When the families present in your clinic, malikot, nagtatantrums, may screen addiction or speech delay, yun lang ba? Doon lang ba tayo nagfo-focus sa presenting symptom? Or do we ask deeper? Ano yung function? Ano yung skill? Ano yung context? Ano yung developmental difference na tingin ninyo or theory ninyo na nagkukos nitong mga symptoms nito? So everyone, feel free to type on the chat box. For our parents, ganyan ba kayo dati? Okay, so I'm getting messages also from the Viber group. Sabi nila, yes, dati daw, iniisip lang nila behavior lang. Okay, may nagte-text sa akin ng mga pediatricians ngayon. At sabi nila, well, good, very good yung mga pediatricians. Sinasabi nila, yes, Dr. Rose Ann Ramos, I miss you. And yes, she does investigate further. Okay. Okay, so napansin ko, Doc, yung mga scenarios natin kanina, halos lahat nung sagot nyo, initially depende. Wala nga okay pa Yes. kung tutusin eh. Yes, depende. Tsaka maraming nagsagot kanina, 'di ba? Yung need support, yung Yes. nag-ABC na siya pero kulang yung words. Actually, need support, yes. But then I still answered depende. Parang catch yun. Para talaga Aha. ma-stimulate ang brain ng ating audience. So, may mga reason yon. Ang gusto kong i-emphasize doon, you have to ask a lot of questions. You don't just judge one behavior or one symptom. Okay? So, ano ba yung mga kailangan yung itanong? Nakakaapekto ba sa buhay niya? 'Di ba? Kailan, saan, at kanino nangyayari? May progress ba or may regression over time? May significant, meron na bang red flags? Nade-delay na ba? May safety concern? Or nawawala na yung mga skills na dati meron na siya? So marami akong pasyente sinasabi, Dok, kaya na niya diyan eh, pero bigla na lang nawala. So, don't stop at, ay ito hindi, kailangan na yan magpakonsulta. I think all of us, alam mo, at the end of the day, tulungan na lang talaga tayo. Kailangan nyo pang mas magtanong at isa ito sa gusto naming ituro ngayong umaga. Oh, so hindi lang isang behavior yung dinadiagnose natin, no? Correct. So, tinitingnan natin yung whole child, what they can do, how they function, what affects them, and whether they are moving forward. Okay.
Okay, so after that, when do we know to seek for a developmental assessment? So when do we proceed from just waiting and seeing? Okay, so the dictum really is to act early. Okay, so remember these three. So a skill that was achieved disappears, a skill that is expected does not happen, and a skill that should help hinders. Okay, so a skill or behavior begins to hinder everyday life. So, hindi makapag-communicate, hindi na nagpa-participate. That's when we say, let's look closer and let's support earlier. So, bottom line is, yes, there are red flags, but I also want you to ask deeper questions. So, again, I invite the parents to type on the chat box, kahit thoughts nyo lang po. So, instead of asking only, normal ba ang anak ko? Baka kailangan na nating palitan yung tanong, mag-reframe na tayo. Is my child learning? Natututo pa rin ba siya? Nagko-connect ba siya? Nagpa-participate ba siya? Nagmo-move ba siya forward? Kung oo, meron pa ba talagang kailangan suportahan para mabuhay siya sa mundo? Okay? At matuto siya. And sa professionals or pediatricians, instead of asking only, does the child meet the DSM-5 criteria of a disorder or a disease? Maybe we can reframe and ask, what is getting in the way of this child's participation in life? And what can we do about it now? Because even at the level of pediatricians, this is a question that you can already answer. Okay, so let's go to another rapid fire segment, no? Yung myth versus fact. So, short statement, reply lang po kayo, myth or fact. Type nyo Yes. lang po sa Wag chat wag kayo box. mag-overthink. Oo. Right? Let's start. Please Okay, type on the myth or chat box fact? yung instant. Boys talk late. Okay, Dr. Sean, myth. Dr. Ina, myth. Okay. Dr. Sean, madaldal ako. Oh, alam namin, madaldal ka. All right. Very good. Miss Sherilyn, myth. So, lahat kayo ay tama. It's a myth. Yay! Actually, yung milestones ng babae at lalaki, pareho naman yan eh. Meron silang milestones na nami-meet. Mas mabagal lang ng konti ang mga lalaki. So for example, nag-first word ang girl ng 1-year-old, ang boy, pwede siyang mag-first word ng mga 1 year and 2 months pa. So may range actually yung developmental milestones. At nakita nila, dun sa range na yon, normal pareho yung babae at lalaki. Mas late lang nag emerge ng konti yung sa lalaki. Pero, ito yung caveat, hindi sila delayed. Okay? Hindi sila delayed. Talagang on time pa rin silang dalawa. Doon sa range, na allowable range, hindi sila delayed. So, yung significant na delay sa mga lalaki, hindi po yun normal ha. Kailangan po talaga nun ng evaluation. Okay, so Alright, hindi next. Okay, kailangan rapid pareho fire. lang. Instant. Type on the chat box. Ano yung Okay. instant na lumabas? Myth or fact? Yeah, ADHD equals malikot. Okay, Miss Arlene said myth. Anyone else? Yung instant na lumabas po sa utak ninyo, Dr. Rose, myth. Mary Rose, myth. Dr. Shan, okay. And Miss Dr. Francesca, myth. So, you are all correct. It is a myth. So, pag ADHD, unang-unang tanong dyan, yes, na-meet ba nila yung criteria? Second, persistent ba yung symptoms nila? Simula bata sila hanggang pagtanda, nandun pa rin yung simptomas. And may impairment ba? Problema na siya sa bahay, problema siya sa school, problema siya sa clinic ng doktor, doon pa lang natin masasabi na ADHD siya. Alright. Okay, next. So, educational naman yung pinapanood ng anak ko, so okay lang kahit matagal. Parang Alright, may ito clue na talaga tayo sa makikita. kanina, no? May Yes, ganang... Dr. Gian, makikita natin kung nakikinig sila. Okay. Alright. So, matatalino ang audience natin Yehey! ngayon. You are all correct. It's a myth. Educational content can be useful. Remember that. But it will never replace real life talking, real life playing. Kumbaga sa nagliligawan nga ng online dating,
'Di ba? Sinasabi nila sa online dating, real chemistry happens in real life. Ganon din sa development, 'di ba? Real learning and the depth of learning happens in real life. Okay, Okay, and then for pa our pa. last one, so children have their own timeline. May kanya-kanya silang timeline. Okay, Yun. everyone, Fact or myth? rapid fire. Type in your answers. Hindi ba Fact. pare-pareho lang? Hindi. Di ba pare-pareho lang na lahat tayo? 'Di ba? So, okay. So, sabi ko nga, Dr. Gian, magagaling ang audience natin. Fact. But I'd like to emphasize a caveat. It should never become a reason to ignore a child who is clearly delayed, clearly struggling, or clearly losing skills. Ibig sabihin, dahil dun sa weakness niya, hindi na siya makaparticipate ng maayos sa buhay niya. Okay, so Thank that brings you. us to another question, no? Bakit nga ba kasi bakit ganito yung development ng isang bata, any child, no, born into this world? So usually there isn't one simple answer. And you are correct, and that's an important question. So itong circle na to, it's the Bronfenbrenner Ecological Model of Child Development. Lahat po ng professionals studying child development, alam po nila ito. So I'll guide you through the circles. Ang pinakauna nating titingnan, yung bata itself, no? So the individual child, ano ba yung biology ng katawan niya? Ano ba yung temperament at ugali niya? Ano ba yung mga kalakasan niya, yung strengths niya, ano ba yung needs niya? Yun ang una nating titingnan. Nakapaligid sa kanya, nakikita nyo dito yung mga green na bilog, family, classroom, religious settings, peer groups, kasi ito yung pinakamalapit sa bata. At ito yung may direct na influence sa kanila. Nabasa ko lang sa Facebook, Dr. Gian, kagabi. Nagrereklamo yung teacher. Bakit daw puro teacher ang yung bine-blame dahil dyan sa school violence? Kung makikita mo, classroom is only one part. Marami talaga tayo. And going out, tingnan natin yung meso system. Ito naman yung connections. Connections between these people. Halimbawa, nagwo-work together ba ang family at classroom? Nagwo-work together ba ang family at yung religious settings? Kasi kung nagkakanya-kanya din sila, walang mangyayari sa atin. Yes. Same din sa therapy. Kung nagkakanya-kanya yung speech therapy, yung occupational therapy, hindi kayo nag-uusap-usap kahit man lang written letter, walang mangyayari. And then there's the exosystem, that's the orange one. So ito yung mga bagay na hindi naman direktang kasama ang bata, pero naapektuhan siya. Yung trabaho ng magulang, yung access nila sa healthcare, yung community resources. So for example, far north and far sa Mindanao, kulang yung mga therapy services. So ecosystem yun, edi definitely maapektuhan yung development niya. And then let's go to the macro system, yung purple sa pinakalabas. Purple parang BTS, no? So the bigger environment is culture, beliefs, yung mga law na pinapasa sa bansa natin, economics, no? And what society values about children. Importante ba yung bata sa Pilipinas? Tingin ko naman importante, pero tingin ko yung implementation ng laws na nagsisimula naman, pero sana talagang hardcore na magbago. Yon ang kailangang isipin. So when we ask, bakit nga ba ganito yung bata? Bakit nga ba ganito yung anak ko? Don't look only at the child. Look at the circles around the child. So yung school violence na pinag-uusapan ngayon sa TV, marami tayong titingnan at uungkatin dyan. So, reflection again sa ating mga parents in the audience, sa environment ng anak ninyo ngayon, sa bahay ng anak ninyo, sa school ng anak ninyo. Ano ang isang bagay na nakakatulong sa kanya? At saka ano ang isang bagay na maaari ninyong baguhin? No? And for our pediatricians and professionals in the audience, when we formulate a developmental concern, are we identifying only deficits within the child or also the barriers and supports within the family, the school, the health, the routines, and the environment? So even sa pediatric clinic, we can already have a say in these things. Okay? All right. Okay. So, I think practical question, no? So, what can parents do for all children, not just their child, all children? Okay. Uuwi na kayo mamaya for our parents in the audience. Ano ang pwede niyong gawin?
Okay? So, bago ko isa-isahin yon, papakita ko muna ito. Ito yung life skills, no? So, para mabuhay ka mag-isa sa mundo, kailangan mo so dito sa inner circle, may dark blue, may light blue, may green. So, dark blue, practical life skills. Light blue, conceptual, konsepto. And then yung green, yung social skills. Start tayo sa practical life. Kaya na ba ng anak ninyong alagaan ang sarili niya? Kung masyado pa siyang bata, tinuturuan niyo bang alagaan ang sarili niya? May partisipasyon ba siya? Paano niya alagaan ang sarili niya? Or prinsesa lang, pagsisilbihan at pagsisilbihan. Sa bahay, meron ba siyang partisipasyon kahit lang taga-shoot ng shorts niya sa laundry basket? Or parang pinagsisilbihan lang siya. And then sa komunidad, kahit nga lang paglabas ng bahay, natuturuan ba siya maglalak, siya magsasara ng gate? Natuturuan ba silang tumawid ng daan? Health and safety, kung di naman sila nasusugatan kahit lang sa laro. Nagdadrama-drama ba kayo nung paano magkabit ng band-aid? Okay? And then communication, meron ba talagang oras sa pakikipag-usap? Kung mapapansin ninyo, magsiskip lang ako. So self-direction is binibigyan nyo rin ba sila ng chance mag-decide? Sa Pilipinas, mahina minsan ang mga Filipino children sa self-direction kasi nadidiktahan masyado. And then social skills, nagkukulong ba kayo sa bahay or nag-a-attend ba kayo ng mga social events? And then ito, leisure skills, kung makikita nyo, kala natin yung pasyal, walang kwenta or pagsasayang ng pera, pero actually may tinatawag na leisure science. Kasi ang leisure, part siya ng life skills. Okay? So, marami kang kailangan tingnan para mabuhay mag-isa ang bata at maging successful. So, syempre with the advent of AI, no, napakadaling makakuha ng sagot. Konting type mo lang, may bibigay na sa'yo yung mga AI models. So, siguro importanteng skill din to teach your child and of course yourself, no, yung turuan nyo muna yung mga bata magtanong, totoo ba yung nababasa nila? Tama ba yung nababasa nila? Ano ba yung solusyon dun sa problem na gusto nilang solusyonan? Kaya ba mag-isip ng bata, pumili, gumawa ng sarili niyang ideas, makipag-usap, makiramdam sa iba, at makipagtulungan, no? And in terms of regulation, kapag nahirapan ba sila o nagbago ng plano, kaya ba niyang mag-regulate, mag-adjust at sumubok ulit? Correct. So, Dr. Gian, kung titingnan natin, everyone in the audience, parang feeling mo tuloy, ano ba to? Kaya ko ba tong ituro sa anak ko? Actually, doable siya. Marami po kaming pasyente, pag nagsimula kayo ng maaga, lahat po ito kayang ituro. Ang nakikita kong roadblock, hindi ko alam, ikaw, Dr. Gian, yung nakikita kong roadblock paminsan walang oras magturo. Parang either yung parents pagod na rin sa trabaho, either yung parents nakatutok na rin sa cellphone nila, Yes. or talagang plain, wala na silang energy magturo. Ang request ko sa lahat ng parents sa audience, wag lang po kayong magsawang magturo. Yep. Okay? So in short, teach them to think, teach them to choose, teach them to connect, teach them to cope, and teach them to do something and participate. Okay. So where should parents start? Next question. So pag uwi ninyo sa bahay, number 1, observe. Kilala nyo ba ang mga anak ninyo? Okay? Parang kumbaga sa mag-asawa, kilala mo ba talaga ang asawa mo? Ito naman, kilala mo ba talaga ang anak mo? Anong kaya niyang gawin? Kailan siya nahihirapan? Anong nagpapasaya sa kanya? Saan ba siya magaling? For families who are waiting for assessment with a developmental pediatrician, gawa kayo ng notes at saka mga videos. Nakakatulong yan pag nakita kayo ng DepEd. Ipakita nyo sa amin ang totoong kwento ng inyong anak. The next is to connect with your child, no? So mas mahalaga muna to connect before you correct, diba? Pag may mga behavior sila na hindi natin gusto, so kung mahilig siya sa dinosaurs, cars, letters, or kung anumang fast food o mascot, diba? Ayoko magsabi ng names. So samahan niyo sila doon, no? So hindi lang naman kailangan lahat gawing lesson. So minsan kasi ang tendency parang quiz, no? Tanong ng tanong, ano to, what's this, what's that. So sometimes it's enough na just talking about the thing. So learn to play with them, talk, sing to them, read to them, very important, and laugh with them.
So just enjoying each other's company is sometimes the best developmental activity, no? Yes. And speaking of talking and playing together, yung language classes po ng Center for Developmental Pediatrics ng The Medical City, yearly po meron kaming language classes. Maganda po siya kasi tuturuan talaga kayo paano makipag-usap sa anak ninyo. Kasi Mhm. number three, communication is super important. So instead na hinuhulaan na ninyo agad lahat pag may lumapit yung bata, hinuhulaan ninyo, bigyan nyo naman ng challenge. Tubig or gatas? More or tapos na, 'di ba? Communication, hindi lang siya dami ng salita or malinaw yung salita. Salita, gesture, stop, there, kailangan nyo rin ituro, no? Pati mga pictures, pati mga facial expressions. So, ang goal, may paraan. Tinuturuan nyo siya ng maraming paraan kung paano ma-communicate yung gusto niyang sabihin. Okay, next is to let them try. Let your child try, no? So, very Filipino yung tendency na ako na ang tagal mo, ako na gagawa niyan. So sometimes we have to develop our own patience with how our kids learn. Siyempre nasa first few years pa lang sila ng buhay nila eh. So mabagal pa at paunti-unti pa lang yung nagagawa nila. So learn to wait, learn to be more patient. Kung nahihirapan yung child in a household chore, in an activity, you can give them a clue or eventually show them and help a little. But in the end, iwasan po natin na automatically do for the child what they can learn to do eventually, no? Alright. So, interesting to, Dr. Gian. Ay, nagkiklinik din ako sa Visayas, sa Davao. Yung Mm-hmm. mga pasyente ko sa Compostela Valley, Oh. magugulat ka yung adaptive skills nila normal. Pero pag tiningnan mo yung patients ko dito sa Central Luzon, yung adaptive skills nila mas mababa. Hindi ko alam Mm-hmm. kung culture na yon kasi mas ginagawa sa kanila ng mga magulang nila. Okay? Number five, tandaan natin, yung totoong classroom is yung totoong buhay. So, pagbibihis, pagliligpit ng toys, pagsasaing, paano pag nagkaroon na tayo ng giyera, di ba? Isipin natin, ano ba yung mga naturo natin sa bata para mabuhay talaga sila. So, look at the pictures on your screen. Let them participate. Yung keyword ko lagi dito, ano ba yung participation nila sa buhay, 'di ba? Bigyan niyo sila ng participation dahil hindi lahat ng learning nasa worksheet. Okay? And then, Dr. Gian? Okay, so next is support regulation, no? So napag-usapan natin yung emotional regulation, yung pag-ayos ng malalakas na emosyon ng mga bata, no? So kapag may challenging behavior na nabanggit kanina ni Doc K, kaysa sa paano ko patitigilin yung anong behavior, yung very high behavior, intense behavior, at that point in time, I think it's better to just help the child soothe, no? Pakalmahin siya, tulungan siyang kumalma kaysa sa i-correct siya kaagad or basta-basta. Eventually, Correct. magandang alamin kung bakit kaya siya nagka emotional outburst o lumakas yung emosyon. Gutom ba siya? Pagod ba siya? Overwhelmed? Hindi makapag-communicate? Etc. So, as mentioned earlier, behavior is information. So, understand first and then respond. Or sometimes you can just regulate with them and then understand later. Yes, thank you, Dr. Gian. Tingnan natin yung mga pictures dito sa screen. So, maganda tong pictures na to kasi pinapakita dito, kailangan din silang turuan tungkol sa mga emotions. Tsaka turuan talaga sila paano pag naiinis ka na. So, anong gagawin mo? 'Di ba? Kailangan din yung ituro. O, take a deep breath muna, or labas ka muna, or uminom ka muna ng malaking tubig, or punta ka muna sa clinic, doon ka muna magpahinga. Parang kailangan din siyang ituro eh na ano bang gagawin mo pag inis na inis ka na. Parang kayo, kapag dun sa mga pediatrician natin, inis na inis ka na sa duty, ano ba yung mga solutions mo tungkol doon, 'di ba? And then, build healthy routines. So, hindi lang siya, naghahanap tayo agad minsan ng complicated na intervention eh. Pero lahat ng sinabi namin, foundational. Tulog, pagkain, exercise, outdoor time, playing together, bonding with your child, healthy screen habits. Alam mo, kapag na-perfect nyo po ito,
malaking percent ng development or improvement ng anak ninyo pwede nang mangyari. Siyempre, hindi niya mare-replace ang totoong therapy or medical care. Yes. Pero, development needs a healthy everyday environment. So by the time makita kayo ng developmental pedia, baka nga may improvement na siya. Okay? And number 8, keep learning. So at the Medical City Center for Developmental Pediatrics, we have a lot of parenting webinars and classes. Learn it, matuto kayo about development, communication. Pero syempre, piliin niyo din saan kayo kumukuha ng sources ninyo, evidence-based ba siya, credible ba siya. Hindi lang lahat ng nakikita sa social media gagawin nyo na. So the goal is not to become your child's therapist. The goal is actually to understand your child better and become a more confident and responsive parent. So tandaan ninyo, kaming developmental pediatrician, kaya din namin to natutunan kasi trinabaho namin yung kaalaman. So tulong-tulong na lang tayo. Mag-aral tayong lahat. Okay? So sometimes we look for complicated interventions. Yung pag merong concern, pa-check up agad. Pero minsan tingin muna tayo sa loob ng bahay, tingin muna tayo sa loob ng clinic. Don't forget the foundations: sleep, nutrition, relationships, play, talking, healthy screen habits. Again, hindi niya mare-replace ang therapy at medical consult, but they create a better everyday environment for development. So I want to hear your thoughts again. Feel free to type on the chat box. Actually, 8 siya ha, hindi 7. Sa 8 sinabi namin, observe, connect, communicate, learn. Alin ang isang bagay na kaya ninyong simulan this week? So I invite the parents to type on the chat box sa lahat po ng sinabi namin. Ano yung kaya nyo nang simulan pag uwi ninyo? Or sa professionals, kapag may waiting list ang DevPeds, developmental pedia, or may waiting list ang speech therapist, ano ang maibibigay nating actionable support ngayon instead of simply telling families to wait? So I congratulate and It's 10 o'clock. I commend all my pediatrician friends. Simula nung sinasabi na nila sa patients nila na bawasan yung screen time, yun pa lang, yung step pa lang na yun, marami nang nag-improve. Anyone? So Miss Arlene, thank you for being so participative. So Miss Arlene said, connect better and communicate. Anyone else? We would really love to hear your thoughts. Okay, so meron dito sa Viber group. So sabi nila, they will start with letting the children help out in the kitchen. Congratulations. Yay. Very good po yan. Okay. Connect before we correct. Thank you, Dr. Sean. Okay. So, yung last question natin will be, of course, for professionals or pediatricians, where do we start? Where should we start? Yes. So, kung 6 months, 1 year pa nga minsan nga 2 years pa yung appointment sa developmental pedia, di naman ibig sabihin na 1 year walang gagawin. So, as a pediatrician, sa clinic pa lang natin, we can already listen. Give na lang extra time to define that concern. And then you can already do screening of the development and everyday function. Check for red flags and refer as necessary. Support. Pwede na kayo actually mag-start ng early intervention. Depende kung ano yung concern nila. You can also start building your team. You can collaborate and connect with the family, school therapists, and other needed professionals. You can coach the parents and give practical strategies for the home. Pwede na rin kayo mag-refer, pero dapat collaborative ang care. Pwede na ninyong i-text yung friend ninyo na DevPed, di ba? And then, for comprehensive assessment and monitoring. And then, follow up. While waiting for the DevPeds, you have to track progress while waiting. Okay? And then, for the pediatricians and professionals, we don't just, hindi lang kung sino-sino yung dapat isama sa multidisciplinary care team. We should also be mindful. Yung professional ba na yun trained, board certified, skilled ba, nag-undergo ba ng mentorship? Madami na ba silang batang nakawakan, experienced ba? Supervised and mentored ba sila? Nakikipag-collaborate ba sila? Nakikipag-usap sila? Hindi yung kinakanya lang nila lahat ng trabaho. Yung practice ba na ginagawa nila evidence-based? And last, alam din ba nila yung limitations nila?
'Di ba? At alam ba nila mag-handover na pag hindi na talaga nila alam, alam na nila na kailangan nilang ipasa yung expertise. Okay? So, perhaps, sabi ko kanina, tulungan tayo, medical, mga therapists, mga teachers, psychologists, allied health, and more. The question is, are we all working on what matters most to this child and the family, or are we each working on our own separate goals? Kailangan talaga nating mag-usap-usap, no? Ano bang goals ng pamilya? Paano ba makakatulong? Pinapakinggan ba natin yung concerns ng pamilya or kung ano lang yung gusto natin? And how will we tie in other specialists and know our limitations also? Okay, we're down to our final slide. Okay, so of course you can watch the replay again later, no? Pero kung meron pa kayong tanong or you want more advice, meron kayong gustong balikan or itanong pa ng mas mabuti, we can always help you, no? So you can contact the Medical City Center for Developmental Pediatrics for your developmental concerns. You can schedule online and face-to-face appointments. So, nakikita nyo dito yung services namin. We do screening, lahat ng may feeding concerns. Meron din kaming evaluation, may therapy services, and we have continuing education. Now, marami sa inyo, gusto nyo lang ng parang advice sa therapist. You can also do that. Kung ano yung concern niyo, you can let us know. And we can triage the service for you. Kunyari, ayaw nyo naman magpa-screening, gusto nyo lang talagang humingi ng advice sa isang pediatrician na may alam tungkol sa child development, pwede din po yon, yung regular consult. Okay? So I guess, Thank Dr. you, Gian, everyone. thank you for your participation. Ihabol ko lang, nagustuhan ko yung sinabi dito ni Miss Charlotte. Join support groups. Tama yun. But you also have to be mindful anong sinasabi sa support group. Okay, thank you, Miss Arlene, for your kind words and your participation. Okay, may questions ba? Kahit nga hindi question, kahit thoughts, ano lang iniisip ninyo? Anong mga natutunan nyo ngayon? Kasi paminsan gusto rin talaga namin marinig anong iniisip ninyo. 'Di ba? Any questions, any comments, any thoughts, it's all welcome. This is the I'll also time look to up the ask. FB Live.k, baka may magtatanong doon. Yes. Oo So nga. far, Sige, okay. tingnan nga natin yung FB Live. We appreciate any questions po from the audience. Okay. So may mga question dito. Sa Viber siya lumalabas. Yung question is, kailan daw kailan daw na kailangan na daw nilang magpa-assess? Okay, so katulad ng nabanggit natin kanina, Dr. Gian, if you have concerns, you can already ask your pediatrician about that particular concern. Now, kung yung concern ninyo, let's say, sasabihin ng pediatrician ninyo, o kailangan mo na talaga ng specialist because of that concern, then you can have yourself scheduled with a developmental specialist already. But minsan po mahaba talaga yung pila namin. Kahit gusto naming paiksiin, hindi na namin mapaiksi. One developmental assessment sometimes lasts as long as an hour to 1.5 hours. Kaya minsan mahirap pong madaliin. So you can ask your pediatrician, you can ask a special education teacher, you can ask a speech therapist, you can ask an occupational therapist, you can also ask a psychologist. So maraming pinto na pwedeng puntahan. Pero tandaan ninyo, tingnan nyo din yung credentials ng pinupuntahan ninyong professionals. Okay? Any other questions? Sa Facebook, anyone on Facebook who want to ask? Okay, all right. May magandang question dito. Marami na kaming therapist at doktor. Paano ko malalaman kung tama ang care team namin at nagtutulungan talaga sila? Pag litong-lito na po kayo, call a team meeting. Call a team meeting. And the first thing you talk about is, nasaan na yung bata ngayon?
Nasaan, anong ginagawa ng mga members ng care team, and then define goals. So dapat yung goal ninyo, alam ng lahat ng tao sa care team ninyo. Dr. Gian, on your end, are there questions? Oh, ito. I have a question from Mr. Sean Ramos, Dr. Sean Ramos. What is the best thing to do at home while waiting for a scheduled assessment? Okay. Dr. Gian? Oh, so I think na-touch upon 'yon kanina, no. So pwedeng yung patuloy lang talaga yung more practical na mga pwedeng gawin, yung mga day-to-day activities such as yung reading or doing household chores or helping them teaching them to do things. So actually hindi naman masyado magbabago yung tinuturo for most children to kapag maghihintay lang for a scheduled assessment. Siguro mas kailangan lang routine siya, mas tuloy-tuloy para mas maganda yung uptake ng mga anak natin, no, or anak ninyo. Ang ganda ng sinabi mo. Yung pinaka-importante yung sinabi mo. Yung sabi mo, ang importante tuloy-tuloy. So, importante yung consistency. Yes. Kasi minsan, nagturo naman ako, Dok, pero hindi naman siya nagtuturo araw-araw. So, number 1, sabi natin kanina, kilalanin mo yung anak mo. Number 2, you have to build a relationship. Talagang kailangan bonding kayo. Number 3, communicate, right? Number 4, play. Then number 5, learn as a parent. And then, the foundations of it all. Tama ba yung kinakain niya? Nakakuha ba siya ng tulog? May exercise ba kayo? Natuturuan mo ba siyang mag-regulate? Lahat yon importante. Okay? So, we are now opening the floor for the final, kung may final questions or thoughts pa kayo. Because we are also, time's up na din. Anyone? Okay. All right. So according to our beautiful admin, Dr. Mixie, there are no further questions and comments, and we will proceed with our closing. Yep. Okay, so thank you everyone who participated at nagtanong ng question. Super, I hope marami kayong natutuhan sa aming webinar today. So we'll just end with some parting words, no. Yung parting words ko will be the slide earlier na pinakita yung act early. I think at least from a pediatrician standpoint, acting early is best, no. So tandaan nyo lang na if a skill, si Doc Kay nagbanggit na ito kanina, if a skill that was achieved disappears, if a skill that is expected doesn't happen, and if a skill that should help hinders your child or hinders their function or development, mas maganda pong act early. Minsan wag nang i-wait and see yun, especially number 2, yung hindi yung expected pero hindi nangyari. Or actually number 1 pala, yun yung emergency. If na-achieve niya naman dati tapos biglang nawala, that is the best time to act early. Thank you, Dr. Gion. That was beautifully said. Pero bago ako mag-proceed sa take-home message ko, address ko lang, merong nag-question sa Facebook or sa chat pala. I am a SPED teacher in Dasma, Cavite. I would like to ask, when does a SPED teacher stop teaching the neurodivergent learners? So thank you for your question, Ms. Sherilyn. That's a beautiful question. First, you have to define the goals. Kaya po tayo may individualized education plan, yung IEP. Doon po nakasulat lahat ng targets at goals ng isang bata. So, check nyo lang, na-target nyo na ba yung goal at yung mga goals ninyo para sa batang ito. Pag na-target lahat ng goals at wala nang kailangan i-goal pa, then that's when you end. Right? And then, but you don't end, you guide them also to the next step. Kung meron pa silang gustong i-achieve. Alright, so thank you. So for my parting message, the next time we ask sa clinic, pagpunta nyo sa pedya, Doc, okay ba to? Baka ang better question, hindi lang normal ba ang anak ko? Baka ang better question, ang anak ko ba ay natututo, nagko-connect, nagpa-participate, at merong natututunan habang tumatanda. Ang bawat bata po ay iba-iba
ang development, pero ang bawat bata ay nagde-deserve ng support, nagde-deserve to be understood, at sana ay mabigyan sila ng chance para mag-develop habang tumatanda sila. So siguro to summarize, kilalanin natin ang bata, suportahan ang kailangan, at buuin sila ng kabuuan nila, hindi lang ng isang skill at hindi lang ng isang checklist. Okay. Okay? Well said, Doc K. Siyempre, as I said, no, sana marami kayong natutuhan. It was a great start to our morning, itong discussion natin. So, to all of you watching this morning, to all our Facebook participants or Zoom participants, thank you very much again for joining us. To Doc K, until our next. Yes, thank you, Dr. Gian. It was a pleasure to speak with you this morning. Okay, until our next coffee and And conversations. conversations. Yes.